Nako, pagkatapos nito, mga kababayan ko, na ibabalita ko, kukunot na naman ang muka ng mga ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos. Kukunot na naman ang muka ng mga ayaw sa administrasyon. At sisimangot na naman ang mga taong ito, mga kababayan. Eto, mga kababayan, yung mga namumuna kay Pangulong Bongbong about dun sa 4.5 billion pesos na confidential fund, ay meron po tayong pantatapat dyan. Ito po isa na naman sa tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa na naman sa tagumpay ng Marcos administration, mga kababayan ko. Kaya po yung mga basher ni Pangulo, humanda po kayo. Ito ang pinakamagandang dapat ninyong malaman para makita ninyo, mga kapatid. Ito, mga kababayan ko. Kung maaalala nyo, ang isang kumpanyang ito na tinatawag na Dayson, kilalang kilala po ito sa buong mundo. At opo, mga kababayan ko, napansin na po ng kumpanyang ito na magandang mag-invest dito sa Pilipinas. Kaya mga kababayan ko, nag-e-invest po, mga kababayan ko, ang Dayson, mga kababayan ko, ng 11 billion. Mga kababayan, hindi ko pa po confirm kung dollars or peso, but I think this is peso. 11 billion, mga kababayan ko, ang Dayson, mga kababayan. Ito, sabi dito, mga kapatid, ayan sabi dito, batay sa datos ang kanilang investment nakalagay ay makakapagdagdag ng 1,250 empleyado at makakapagpalagay ng mas marami pang contract manufacturing sa Pilipinas. Mga kababayan ko, marami pang contract sa Pilipinas. Sa kalagitnaan ng 2024 o sa second, third quarter, mga kababayan ko, ito Dayson Singapore, nag-commit ng 11 billion investment pledge sa Pilipinas, mga kababayan, ayon sa TV5. Ito natanggap na ni President Bongbong Marcos at ang kinukumpirmasyon para sa 11 billion investment pledge mula sa Singapore-based multinational technology company na Dayson. Ayon sa palasyo, nais mag-invest ng kumpanya sa Pilipinas sa susunod na 2 taon sa kaniyang pagkikipagpulong sa mga opisyal sa Dayson. Ngayong Sabado, sinabi ng Pangulo na natuwa siya ng marami sa interest ng Dayson Limited na mag-invest sa bansa, mga kababayan. Ano nga ba tong Dayson na to, mga kapatid? Para sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan, ano nga ba itong Dayson? Papakita ko sa inyo. Sa mga hindi po nakakaalam ng produkto ng Dayson, mga kababayan, sila po ang nagpakilala ng ganitong electric fan, mga kababayan. Kaya kilalang kilala po ito. Ito po, papakita ko sa inyo. Ayan, naaalala nyo po ba ito, mga kababayan? Kung sa US kayo nakatira, possible, meron kayo nito. Kung sa Singapore o sa Middle East o saan pang mga mayayamang bansa, mga kababayan ko, ay meron pong ganitong high-tech na electric fan. Hey, how could you imagine, mga kababayan ko, How could you imagine, mga kababayan, ito pong ganitong klase na electric fan, wala pong LC, mga kapatid. Wala pong LC, wala pong makikitang matatalim na bagay. Yan po ay mga high-tech na isa lang sa mga high-tech nilang high-tech technology na nagagawa o na ipoproduce ng Dayson. Kaya, mga kababayan ko, malaking bagay po, mga kababayan ko, na pumasok po sa Pilipinas ang kumpanyang Dayson. Imagine niyo, 11 billion ang i-invest nila, mga kababayan. 11 billion po. Hindi po kayo nagkakamali. 11 billion po ang kanilang ipapasok na investment para sa Pilipinas, mga kapatid. Ito ang tanong, mga kababayan ko. Ilan na naman ang iiyak dito sa pagkakataon na to? Alam nyo, mga kababayan, ilan na naman ang mga ngangawa na mga kababayan natin na anti-Marcos sa ginagawa nila? Ilan na naman ang mga iiyak na aayaw at ayaw nilang makita na umuunlad ang bansa? Tingnan natin. Sabi ko sa inyo, step by step, gagawin ni President Bongbong Marcos yan. Step by step, gagawin ng presidente natin na paangatin ang bansa natin. Step by step. Alam nyo, 1,250 na empleyado ang mabibuild nitong 11 billion
na investment nila. At mga kababayan ko, pagkakataon na rin natin to para makabili ng produktong Dayson, mga kanang produkto ng Dayson. Alam nyo mga kung bakit? Isang kilalang brand po ito at hindi basta-basta nag-i-invest. Alam ko, mga kababayan ko, nakita ng Dayson ang Pilipinas na good choice na paglagyan ng investment. Why? Mga kapatid, kung ang Pilipinas ay hindi umuunlad talaga, hindi lalapit ang mga ganyang kalalaking kumpanya. Kung ang Pilipinas ay talagang naghihirap na, hindi lalapit ang ganyang kalaking kumpanya. Kung ang Pilipinas talaga, ang gobyerno ay korap, hindi lalapit ang ganyang kalaking kumpanya. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi ba talaga marunong magpatakbo ng ekonomiya, hindi lalapit ang ganyang kalaking kumpanya. Yan ang lagi niyong tatandaan. Yan ang lagi niyong iisipin. Kapag nakikita ng mga kilalang kumpanya ang bansa na pinupuntahan at ginagawa at nagpupunta sa bansa natin, lalong-lalo at nag-i-invest, ibig sabihin lang nito, nakikita nila na paunlad at pausbong ang ating ekonomiya. Nakikita nila na magiging maganda ang ating magiging kahihinatnan kapag sila ay nag-invest sa bansa natin. It means mga kababayan, it means mga kapatid, ito po ang isa sa mga patunay na ang Pilipinas ay papunta sa magandang pupuntahan, sa magandang kahihinatnan. Hindi po totoo pabagsak ang Pilipinas sa mga Marcos. Ang katotohanan mga kababayan ko, ito po mga malalaking kumpanya ng motor, malalaking kumpanya at nagbabalik pa ang Toyota dahil sa kanilang pagbubuhay ng Tamaraw FX. Nagbabalik din mga kababayan ko ang nakuwang investment ng electric big bike na hinawakan ng Ayala. Ngayon naman pang-apat mga kababayan ko, Dayson. Mga kapatid, it's isa tong rare o isa masasabi natin na branded na brand ng isang kumpanya. Ito ay isang malaking patunay lamang na ang Pilipinas ay papunta sa itaas at hindi po pababa. Ang Marcos administration ay gumagawa ng paraan para sa mga kababayan natin. Para sa mga kababayan natin na talagang gustong magkatrabaho. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, sa sipag ni Pangulong Bongbong Marcos, tamad na lang ang magugutom sa panahon na to. Batugan na lang ang maiiwan sa bahay. Dahil naniniwala ang Pangulo, pag maraming investors na pumasok, maraming trabaho ang mga Pilipino. Maraming trabaho ang mga Pilipino, uunlad ang bansa natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa bagong Pilipinas mga kababayan ko, sama-sama tayong babangon muli mga kababayan. Yan ang isa sa mga